Welcome back! Paano nga ba natin gagawin ang ating item analysis? So first, kiklik natin ang ating assessment. Papasok tayo sa term exam dashboard. At pagkatapos niyan, meron tayo nakalagay na analysis button dito sa ating ginawang exam. Kaya mahalaga na yung ating exam ay tayo mismo ang gumawa sapagkat lalabas po yan sa ating account. Kiklik natin ang analysis. And then, nandito po yung ating guide from step 1 to step number 5. Ang unang gagawin, siselect natin ang target section. So that should be the target section ng exam mo, and we will do our best na i-automate na rin ang section na ito. Kiklik natin yung number of takers natin, male, female. Let's take this for example. And then mag-i-input tayo ng number of learners sa upper group at lower group, which is already automated ng ating system. Pagkatapos niyan, ay lalabas na ngayon yung different questions na pinili natin during the time na nag-create tayo ng exam. Ilalagay natin ngayon kung ilang learners ang nakakuha ng tamang sagot mula sa upper group at mula sa lower group. So, ang gagawin natin sa test papers ng ating mga estudyante, kagaya ng dati natin ginagawa, ay isusort lamang natin ang scores from highest to lowest at kunin natin yung upper 12 at kukunin din natin yung lower 12. Then, mula sa mga papers na yon, isusulat natin nakakuha ng tamang sagot mula doon sa ating upper at saka lower group. So, ang ating number sa mga boxes na ito ay hindi dapat lumampas sa number ng ating upper at saka lower group learners. So, let's take this one. Kunyari, ito yung ating mga number of learners na nakakuha ng tamang sagot sa bawat test item. So, allow me to encode this one, and since this is a recorded video, hindi ko na ito inedit kaya hindi mabilis yung hindi ko na pinas forward ito, kaya please be patient in waiting na matapos nating ma-encode itong ating number of learners in the upper and the lower group. So these are just sample data, so pwede na itong hindi totoong data, basta't ma-fill in lang natin yung fields. At huwag tayong magkakamali na lumampas tayo doon sa ating limit kasi nag-red yan. Kapag ka nag-red yan, hindi magsisave sa ating system. So tingnan natin, ayan, yung ating encoding na walang lumampas doon sa ating limit. So, ayan, input lang natin yung number of learners. Bibilisan ko na para mabilis matapos yung ating video. Sorry, meron tayong na-skip na blank. Tapos na nating na-encode yung ating upper group tsaka lower group. I-click na natin yung Save Item Analysis. At dyan nagtatapos ang paggawa natin ng ating item analysis.